Ito na nga ang pinakabagong postal ID. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga requirements and paano nga ba makakakuha ng postal ID. Ang postal ID na to ay hindi napepeke dahil meron na rin tong QR code na pwedeng ma-scan gamit yung mga cellphone ninyo. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa pinakabagong postal ID na pwede nang maproseso at makapag-request, pwede na itong magamit as valid ID. Halimbawa na ang kailangan tayo para sa pag-apply natin ng passport o sa iba pa, pwede na itong makuha. At para nga makakuha ng postal ID, andito yung mga requirements niya. Unang-una, dapat meron ka na ring existing na valid ID. Kung wala naman, pwede naman yung birth certificate na nakuha mismo sa PSA, katulad ng nakalagay dito. Bukod pa sa PSA, posibleng meron kang national ID, pwedeng yung papel o yung mismong card na nakuha na mismo o pinadala sa inyo. Kung meron ka ring ID from GSIS, SSS, pwede rin yon passport or driver's license. Sa mga kinasal na, kakailanganin din ng marriage certificate, lalo kung gagamitin nyo na yung apelido ng asawa ninyo. Kung sakaling wala naman ng alin sa mga ito, pwede ang iba pang requirements, pero kailangan at least dalawa sa mga ito. Halimbawa, wala kang ID or wala ka ring birth certificate, pwede naman yung baptismal certificate. Pwede rin yung sa TIN card ng BIR. Also, kung meron ka pang iba ng alinman sa mga ito, halimbawa company ID, school ID, tinatanggap na rin yan ng postal ID. NBI clearance, pwede na din, maging ang iba pang mga nakalista dito katulad ng senior citizen ID o yung 4-piece ID na din. Bukod pa sa ID, kailangan din ng proof of residence kasi nga dun sa detalye natin sa postal ID, merong address na nakalagay katulad nito. At ang katunayan na nakatira ka nga sa address na yon ay dapat meron kang utility bill. Halimbawa, yung kuryente, internet o yung iba pa ay dapat nakapangalan sa'yo o nakikita rin yung address. Kung hindi naman, pwede naman yung mga iba pa katulad ng barangay residence ID or certificate mula sa barangay ninyo o alinman sa mga ito. At para nga makapagproseso na ng postal ID, pumunta na sa pinakamalapit na post office sa inyo. Ito yung mga branches nila. Pwedeng i-access to sa website mismo ng PhilPost or postalidph.com. Para sa NCR, ito yung mga location. At kung sakaling nasa ibang parte pa ng lugar, halimbawa sa Luzon, makikita rin dito yung kompletong listahan na pwede nyong puntahan. So, pwede nyo nang i-check itong website nila. Maging sa Visayas, andito rin yung mga listahan na pwede nyong ma-check kung alin man yung pinakamalapit sa inyo. At ito naman yung sa Mindanao. And lastly, dapat meron ka ring form ng postal ID. May makukuha ka nito online or di naman kaya doon mismo sa post office. Para sa pag-fill out nito, meron din kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano yan. Pwede nyong i-check itong mga video tutorial sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!